Today is September 24, araw ng Miyerkules. Ayan, magandang hapon sa lahat. Andito tayo ngayon sa Capas, Tarlac at kasama natin si Mrs. Ayan. So, papansin nyo guys, ayan, loaded na loaded tayo ngayon. Gamit natin si Jopay hanggang sa likod yan, oh. Yun. So, may panibagong adventure tayo, pero ngayon dito lang tayo sa malapit. Siyempre, promote din natin yung lugar natin, yung hometown natin. So, pupunta tayo ng Mayantok, Tarlac, ang summer capital ng Tarlac. So, di ba tayo lalo kasi sunod-sunod yung mga bagyo. Si bagyong Nando. Tapos ngayon naman, kakaalis lang ni bagyong Nando, paparating naman si bagyong Ompong yata. Opong. Ayan oh, tignan nyo, napakadilim oh. So, ayun, nakamotor muna tayo kasi na-miss kong mag-moto camping. At actually, pupuntahan natin, galing na kami dyan dati. Pero hindi tayo nag-vlog. At nakita natin na napakaganda ng lugar, kaya naisipan nating balikan. At syempre gusto ko rin i-share sa inyo, kaya ito, i-vlog natin siya ngayon. Papakita natin kung paano pumunta doon, kung ano-ano yung mga babayaran, syempre kung maganda ba doon, syempre. At yun, ililibot namin kayo doon sa may campsite. So yung campsite ay matatagpuan sa may Mayantok, sa may Nambalan, Barangay Nambalan, Mayantok, Tarlac, ang summer capital ng Tarlac City. So mula dito sa Capas, Tarlac, nasa 1.5 hour lamang siya, or 1 hour 40 minutes. So ang oras natin ay alas 3 na. So mga before 5 PM nandun na tayo. So tara guys, camping ulit tayo. Let's go. Good luck sa atin. Ayan na yata si bagyong Ompong. Or baka si ano pa to, si Nando. Ayun o, napakadilim ng kalangitan. Pero actually nag-enjoy ako. Ay, side stand eh. Side stand po. Actually nag-enjoy ako mag-camp pag umuulan eh. Ewan ko, ako lang yata yung ganun eh. Malamig kasi, tsaka ang sarap pakinggan yung tunog ng patak ng ulan sa may tent. Nakaka-relax. Mabuhay, lungsod ng Tarlac. Nasa Tarlac City na po tayo. Traffic na dito at tumaambon na. Kakaliwa na tayo dito. Dito sa may, papunta sa may tulay, papuntang San Isidro. Oo nga pala guys, para hindi kayo maligaw, pwede naman pong i-Waze or i-Google Map ang Camp Pebble Creek. Search nyo lang po. Yan, Camp Pebble Creek. Grabe yung tubig oh. Dahil ilang araw na kasi nag-uulan eh. Grabe oh, napakadilim. Good luck sa atin. Sana lang hindi kulay putik yung tubig sa may ilog, sa may Nambalan River. Ang ganda kasi ng ilog dun eh. O nga pala, yung ilog kasi dun sa may Nambalan is karugtong siya ng Cotto Mines. Kaya napakalinaw din ng tubig. Ewan lang natin ngayon na sunod-sunod ang ulan. Dati lagi kami dun eh. Lalo pag summer, madami turista na nagpupunta dun. Okay, nasa Santa Ignacia na tayo. Santa Ignacia, Tarlac. Mukhang swerte tayo guys. Ayun oh, lumabas si Haring Araw oh. Hey, Haring Araw, miss ka na namin. Ganda ng mga puno oh. Green na green oh, dahil naulanan. Ilang araw na diligan eh, kaya ganyan oh. Ganda ng kulay. Kuweba ng mga puno. Dito yan sa may Santa Ignacia, Tarlac. Okay, Kamiling na tayo guys. Welcome to Kamiling. Malapit na tayong pumasok sa kanto. Kakaliwa na tayo nyan. Ayun na yung mga bundok oh. Diyan tayo pupunta. Malapit dyan sa bundok. Welcome to Mayantok, summer capital of Tarlac. Ito na tayo sa pinakasentro ng Mayantok. Hanapin natin yung palengke. Kuya, saan po yung palengke? Ah, dito na. Thank you po. Ito na pala palengke. Dito daw sa kanan. Nagutom ako. Ayun, so si Mrs. na daw ang bibili ng lulutuin natin. Lagyan na lang dyan.
Ako na mag-ayos. Ito kagandaan pagkasama si Mrs. Siya na bahalang mamimili. Tayo dito lang tayo sa motor, babantayan natin. Tara, tignan natin kung ano mga binili ni Mrs. Kompleto na ka? Anong mga binili mo? Uy, ayun, ang palaya. Pang-adobo. Palaya. May isda na rin. Anong isda na bili mo? Bangus. Bangus. Sige, laban. Cinnamon. Ilang kopo ito ka rin? Muli kami rin po bukas. Beans. Singkamas. Singkamas? Ngawas po ka rin eh. Singkamas. Singkamas pala tawag dito. Dahon ng ampalaya oh. Yun, so kompleto na tayo. Oras natin ay 4:08 PM na. Kompleto na tayo. May pang dinner na tayo. At may pang almusal na rin tayo. Tara, let's go. Dito may 7-Eleven. So kung may mga kailangan kayong bilhin, pwede nyo nang kompletuhin dito. May 7-Eleven. Ayan na. Parang umuulan doon sa pupuntahan namin. Lakas ng ulan, no? Tapos itong ilog na to, connected yan doon sa pupuntahan natin. Buti na lang hindi kulay putik yung ilog ngayon, pero ang taas ng tubig. Welcome Barangay Kubkub. Dito sa kanan papuntang Kanding Falls. Tayo, diretso tayo. Ito, Nambalan River, Kayasan Falls, Mayantok, Twin Falls. Ay grabe, lakas ng ulan doon sa bundok. So dito meron kayong madadaanan na konting rough road. Pero hindi naman ganun kalalalim yung luwak. Dito lang, dito lang. Ayan Ito, kakanan tayo dito pagdating sa San Bartolome. Ayan, may signage naman eh. Welcome to Barangay Taltiapan. Ayan na, pumapatak na. Tapos kaliwa pagdating dito, sundan nyo lang po yung mga signage. Pagdating dito, diretso lang po, huwag kayong kakanan. Hala ka, bumagsak na. Muulan na. Buti na lang waterproof yung natin, jacket natin. Actually kapote ito eh, yung pantalon lang hindi. Turn right na tayo dito. Ang ganda ng mga terraces doon, no? Tara, silipin muna natin. Doon dapat yung daan namin eh. Barangay Goso. Ay, di rin pala masyadong kita. Ang ganda ng view dito, doon, yung maganda. May daan kaya dito? Check nga muna natin yung baka may daan dito. Dito na tayo dumaan kasi maganda view eh. Ay wala, doon kailangan natin bumalik. Ay meron din pala, may daan din pala dito. Kaya lang mapapalayo tayo. Balik na lang tayo. Ganda kasi ng view dito. Tignan nyo. Madadaan din pala natin. Ayun Tara, tara. Diba? Ang ganda. Diba? Sayang, di tayo makapag-drone, no? Ganda po naman, no? Hindi, bukas pa-uwi. Pag nakapag-drone kami, pakita ko sa inyo paano itsura ng view dito. Aerial view nya. Ayan, papakita ko. Pag walang ulan. Diba? Papunta ka pa lang, solve ka na sa view. Ang ganda. Ganda dito guys, ang daming baka, Hello baka. Woohoo! Ayan, hindi tayo makapag-drone kaya nag 360 na lang tayo para magagamit natin yung DJI 360 first time. Ang ganda kasi
Papayapa. Ang linis pa ng irrigation, no? Woohoo! Woohoo! Kaway ka, kaway! Uy, may ibon dun, no? Sinasabayan kami ng ibon. Woohoo! Oh, tignan nyo guys, ang ganda, oh. Ooh. Kakaliwa na tayo dito. Alam ko dito makikita na natin yung parugtong nung irrigation na malaki. Oo, sabi ko na nga ba eh. Ito yung karugtong ng irrigation. Ito yung malaki. Oo. Oh, ganda guys. Oops. Kaya kami bumalik eh. Kasi nung nagpunta kami dito, nakasakyan kami. Hindi ako nakapag-vlog na maayos kasi kasama natin yung mga bata. Siyempre kailangan natin bantayan. Kaya at least ngayon dalawa lang kami ni Macy's. Oo. Parang ang sarap mag-slide dito, oh. Ito, bundok na dito sa kanan natin. Oh, lakas oh. Malalim kaya yan? Parang gusto kong dumiretso yung ganun, no? Lala, lakas! Lakas ng tubig. Dito nanggagaling yung tubig, oh. Papasok doon. Oh. Ito na, Nambalan na pala to. Ito na yung signage. Buti tumila yung ulan. Oh, ayan oh. I love Nambalan. Okay, huminto kami dito para magpalipad sana ng drone. Kasi tumila ng konti yung ulan kanina. Pagbaba namin, nung set up ko na yung drone, lumakas ulit yung ulan. Expect natin magdamag yung ulan na yan hanggang bukas. At tuloy-tuloy na yan kasi bukas na yung dating ni Bagyong Opong. Medyo malapit na tayo. Barangay Nambalan. Ang ganda ng damo-damo na to sa gilid ng ng irrigation. Nakaka good vibes. Tignan yung kulay ng damo, green na green eh. Tapos makita mo pa may mga baka-baka doon, no. Oh. Ang ganda, ang dami nilang oh. Ang daming doon, no, troso. Panggatong. Uy. Namimingit yung mga bata. Ayun, oh, parang sarap maligo doon, oh. Ayun, oh. Ano kayo sinusunog nila doon? Uling. Ah, uling yan? Nag-uuling siguro sila, Kaya siguro ang daming troso. Firewood. Ay, mga bata doon sa tabi ng ilog, oh. Kaya ang niluluto niya. Hello. So yung daan papunta doon sa campsite, okay naman. Wala naman mas solid na rough road. Lang, may mga lubak-lubak tulad niyan, yung mga sira-sirang kalsada. Pero okay naman siya, kahit anong sasakyan pwede dito. 4 wheels, motor, kayang-kaya. Nag-uuling nga siguro sila. Ayun, dami usok, oh. Ito, may hanging bridge, oh. May tumatalon dyan, di ba? Nung dumaan kami, tumatalon sila dyan, oh. Hindi lang namin na-videoan, sayang. Taas yan. Natalon nila. Uy, ginseng, oh. Nakita mo, ginseng? May ginseng dun, oh. Dati may ginseng din kami, kaya lang kakahingi ng mga tropa. Nilalagay kasi sa alak yon, yung ginseng. Yung brandy, bababad mo. Yung roots ng ginseng, ilalagay mo sa bote ng brandy. Tapos yun, lagyan mo ng brandy, babad mo ng matagal dun. Mawawala yung pait ng alak. At maganda pa sa katawan yung ginseng. Sayang lang, naubos. Naubos ng mga tropa. Mga tropa lasenggo. Stop, checkpoint. Barangay Nambalan. Bawal daw ang maingay na tambutso dito.
Ito na ang Nambalan River. Yan, yung sa likod niyan. Ayan oh, Nambalan. Ay, buti hindi siya kulay putik. Maganda yung kulay niya ngayon. Swerte. Kahit ilang araw na nag-uulan, hindi nagkulay putik. So tara, punta na tayo sa campsite. Siyempre, papakita namin yung daan papunta doon. Pabili pong tinapay. Bumili lang kami ng tinapay dito para mamaya pagdating doon, siyempre kape tsaka tinapay, sarap lalo na tas umuulan na ganito. Oh, kaway kayo, kaway. Hello. Bye bye, thank you. Ito dito rough road ng konti lang naman. Oh. Tapos sementado na ulit. Tapos makikiraan tayo dito. Ito, diretso lang kayo dito. Oops, basa. Lapit na tayo mga par. Dito maganda rin spot dyan eh. Nagpunta na kami dati dyan. Ay, dito yata yun. Dito sa Veronica yata yun. Babang dyan oh. Magandang spot din. Malapit na. Turn left. Asan yung left? Ay, ayun. Yung bahay gawa sa kahoy oh. Ito na yata yun. O tama, ito na. Makikita nyo naman pala. Welcome to Camp Pebble Creek. So dito rough road siya. Pero konti lang to. At hindi naman malubak masyado. Hoo. Camp Pebble Creek, straight ahead. So kung may kailangan kayong bilhin, pwede kayo lumabas ulit, malapit lang siya, malapit lang sa daan. Di ba may tindahan? Oh, at may tindahan din dito. Ito na. Oo nga pala, yung binayad namin dito is 900 pesos. 450 per head kapag weekdays. Kapag weekend, 600 per head. Kahit nakamotor ka or nakasasakyan, same price. Tapos hindi pwede walk-in, kailangan advance booking. Uy, solo natin. Solo natin. Ay grabe, lakas ng agos ng tubig. Medyo nakakatakot. Eto, dito kami nag-spot nung minsan, nung nakasakyan kami nung first time. Pero syempre ngayon, ibayin naman natin. Hanap tayo ng panibagong caution, Rocaterin Flowing River. Hanap tayo ng ibang spot naman. Baka doon na tayo sa mas malapit sa CR. Ito, mukhang okay dito oh. Dito sa may malaking puno. Ay, may ihawon pa doon oh. Baba ka muna. Check natin kung saan magandang spot. Hey, dito na tayo. Oras natin ay mag-aalas 5. 4:45. Tama yung estimate natin. Check natin kung saan malakas yung wifi. Doon tayo magpesto. Kasi kailangan natin mag-check ng CCTV sa bahay. So check natin kung saan may malakas yung wifi. Dito, lakas dito. Dito sa pwesto na to, malakas. So tingin ko saan maganda magpwesto. Dito siguro. Para may sabitan yung natin, owning. Mukhang okay din dito. Pero kung gusto natin na mas safe, doon tayo sa taas. Kung gusto natin mas malapit sa ilog, dito. Pagdating nyo dito, kailangan mo nang ipacheck. Siyempre, kung nakabook kayo, i-check na ni Kuya Danilo. Pangalan ko yan, no? Bala ko pa naman gusto mas malapit sa ilog. Hindi dyan ako. Baka pag-gising namin, nandun na kami sa mayon dito. Hanggang saan umabot dyan, Kuya, yung tubig? Yan. Yung may puno na yan? Oo. Ay, grabe. Hanggang dyan? Oo. Kasi bagyong nando, no? Oo. Yun ang malakas. Pero dito, hindi naman umabot dito. Safe naman pala tayo, Kuya. Hanggang doon lang. Yung mga may bato-bato sila na yan, siguro, Kuya, no? Hanggang dito, oh. Saan? Hanggang saan umabot yung tubig? Yan? Dito? Yan, sa may bonfire? Oo. Nakatakot pala. O, doon na kami sa taas. Para safe na, Kuya.
Sige kuya, salamat. Mas gusto namin doon para malamig. Umabot pala yung tubig dyan, no? So, dito na tayo sa may bandang taas mag-tent. Uy, may upuan pa dito. Oh. Okay, time check. Anong oras na ba? 5:20 PM. Sana wag tayo abutan ng dilim. Yeah. Yeah. Oh. You can. Ay, madulas. Mahulog ka ba? Ah! Oops! Ayun! Hindi ko naman abot. Buti na may bono block dito. Hindi tayo pwedeng mag-bushcraft. Late ng upuan natin, oh. Meron pa tayong isang ilaw dito. Okay. Ito pala, meron tayong work light. Dilim na. Kape muna kaya tayo, no? Kape muna tayo? Tara. Sige, tayo muna yung ano. Yung mesa. Dito ka para di ka nababasa. Okay, kape muna tayo. Hindi naman tayo nagmamadali eh. Cheers. Sarap ng ganito yung tunog ng patak ng ulan sa awning natin, tapos yung tunog ng ilog, yung agos ng ilog. Nakaka-relax.
So after nito, pwede na natin siguro itayo yung tent natin para makapagluto na rin tayo ng hapunan. Di malamok na. Yun pala yung nakalimutan natin, yung off lotion. Pero di malamok. Oo, sa ngayon hindi naman malamok eh. Kasi yung last punta namin dito, nag-off lotion kami, kaya hindi namin alam kung malamok o hindi. So ngayon siguro malalaman na natin yan. Kasi wala tayong off lotion at hindi ko rin dala yung Nightcore na anti-mosquito natin. Kasi sobrang puno ng motor kanina. Wala nang paglagyan yung mga ibang gamit. So napaka-limited lang ng mga dala nating karga ngayon. At lalo na kasi may OVR tayo, kasama natin si Mrs. Kaya konti lang yung dalang gamit natin. Okay, kakabit na natin yung hammock natin. Saan kaya natin ipepwesto? Siyempre, gamit pa rin nating hammock itong Shed Culture. Thank you Shed Culture kay Paddy Mau Manitis. Okay, pwesto muna natin yung mga tali. Yeah. Hawakan mo ito. Sana umabot. Sorry. Magandahan pa sa pagka-camping guys, dahil physical activity siya. Ito, pawis na pawis ako. Maganda siyang exercise. Nare-relax ka na, nakapag-exercise ka pa. Lagay mo ito sa loob. Ayan. Ayos. Meron na tayong hammock, meron na tayong tent. Tapos ayusin lang muna natin itong mga to para hindi makalat. Uy, oo nga pala, thank you sa ito Sek Moto Supply na waterproof bag. Available na po ito kahit sa sa lahat ng Sek Moto Supply branches nationwide. Tapos pwede pa tayo dito mag-relax. Kunwari di tayo kasya sa loob, or kunwari nainitan tayo mamayang madaling araw or bukas, pwede tayong tumambay dito sa may hammock, di ba? At least dalawa, may tent na tayo, may hammock pa. So lahat ng gamit natin yan pwede na dito. Ito na yung magiging sala natin. Yan. Alam ko na. Pwede kong ilagay ito dito. Okay guys, tara, ililibot ko kayo dito. Ito, may lababo sila dito. Hinugasan na rin namin yung yung manok para i-marinate na natin kasi adobo natin yan bukas, almusal natin.
At syempre, para manuot yung lasa. Masarap kung ano, magdamag, nakababad sa toyo, tsaka bawang, yan. Buti na lang, may lababo dito. Dito na lang tayo magcha-chop ng mga gulay. Para di tayo mahirapan doon kasi ang late ng mesa natin eh. Yung manok, tabi muna natin. Ito, lagyan natin ng suka. Lagyan natin, gusto ko maasim. Paminta, durugin natin yung paminta. Durug na. Lagyan na natin ng paminta. Asin. Lagyan ko na lahat to. Para matapang. Bawang. Ayun. Sarap, madaming bawang para healthy. Yung bawang kasi ano yan eh. Antibiotic daw eh. Tsaka nakakababa ng cholesterol, sabi nila. Nakain ko nga yung bawang na ganito, nahilaw. Bawang. Tingnan nyo yung natin guys, kutsilyo natin. Nabili ko to sa Atok. Sa may second highest point. Alam nyo ba, may technique to sa sibuyas para hindi ka maiyak pag naghihiwa ka ng sibuyas. Ito. I-blow mo. Kasi nag-work tayo sa pizza restaurant ng sa 5 years yata tayo sa pizza restaurant. Naghihiwa kami ng napakaraming sibuyas araw-araw. Ginagawa namin para di kami maiyak. Hinihipan namin yung hinihipan namin. Pag or pumipesto kami sa may malapit sa may exhaust fan. Pwede rin blower. Naging tayo. Waiter, lahat. Delivery rider. Gumagawa tayo ng pizza, mga pasta. Stock room. Ay! Nilagyan mo na ng asin to? Hindi pa. Lagyan mo na nerve cubes na fish. Luya. Ito maganda rin sa katawan, luya. Kaya napakasustansya ng paksiw. Kaya gusto ko yung paksiw eh. Tsaka yung bulang lang. Sa tawag sa Kapampangan sa amin, bulang lang eh. Yun yung ulam namin kaninang umaga eh. Sa bahay. Hindi ko alam anong tawag sa Tagalog eh. Sinigang sa... Bayabas. Bayabas, yun. Huwag natin dikdik. Baka di malinis. Sinigang pa natin. Sarap na. Camping pero nandito kami sa lababo. Pero, syempre, ba't di natin gamitin, di ba? Nandito na eh. Tubig to? Malinis to? Kapag tubig na sila. Painit mo tayo ng tubig para sa kanin natin. So, gamit natin rice, oh. Shiratake dried rice. Ano sabi nila, daw to eh? No sugar, tsaka mababa daw yung calorie. Ang pagluluto ng shiratake rice is lalagay mo lang ng hot water tapos hintayin mo lang ng 10 minutes. Tapos yung tubig is, alam ko 1:1 yata no? Tama ba? Pan lang natin yan. Tapos, habang hinihintay natin na maluto yung kanin natin, tatabi muna natin yan dito, syempre. Pwede na natin lutuin yung paksiw. Tatakpin lang natin ng ilang minuto. Ayan. Welcome po sa ating panibagong cooking channel, Panlasang Pinoy. So habang hinihintay natin kumulo yung ating paksiw ay i-marinate natin itong ating chicken adobo. So lalagyan lang po natin ng ilang pirasong bawang. Ilagay na natin lahat dahil gusto natin yung bawang. So ilagay na natin lahat. Kapag nag-aadobo kami, hindi na namin ginigisa. Dati ginigisa namin. Kaya lang, umiiwas na kami sa oil. Hello. Shopping board, oh. Ayan. Tignan natin yung kumukulo na. Uy, sarap. Tapos i-massage lang natin. Ayan, no? Swedish. Yun. Na. Yun, no? Kumukulo. Tingnan natin. Sarap! Pero sarap talaga. Solid.
So guys, ito, pakita ko nga pala sa inyo yung shirataki rice kung yung itsura niya. Ayan. Oh. Parang ano, normal na white rice lang. Ang kagandahan kasi ng ano, yung shirataki rice is mas masarap siya kaysa sa brown rice tsaka yung red rice. Hindi kasi masarap yun na isabay sa sabaw. Ito masarap pa rin. Kain na tayo guys. Kain. Sarap nito. Okay guys, tara maligo na tayo. Maganda yung CR nila dito at malinis din. So, diba? Meron pang tsinelas. So, iwan natin dito yung tsinelas natin. Suot natin to para hindi pumasok yung dumi. So, ayun yung CR oh. Saan natin ilaw. Oh, diba? Malinis. Tapos may shower. Oh. Diba? Sulit yung 450 per head. Ligo muna ako guys. Okay guys, time check. Mag-aalas 10 na ng gabi. Sarap. Nakaligo na tayo. Lamig ng tubig. Bukas ng umaga ipapakita ko sa inyo at ililibot ko kayo dito sa palipaligid nito, itong campsite na to. At syempre, papakita ko sa inyo kung gaano kaganda dito. So, tulog na kami guys. See you tomorrow. Good night. Okay, good morning guys. Ang oras natin ay 6:42 AM. Kagabi dito tayo natulog dito sa labas sa may hammock. Naglagay tayo ng hammock dito eh. Kaya lang bandang 2 AM. Grabe napakalamig, sobrang lamig. Nagising tayo, pumasok na tayo sa loob ng tent. Tapos yung hammock ginawa natin, pinangkumot na lang natin yung hammock. Kaya kung pupunta kayo dito, baon kayo ng kumot. Hindi kasi kami nakapagdala ng kumot eh, naiwan doon sa kabilang motor. So yun, sarap ng tulog natin. Tapos pagising natin, nakita natin dito sa labas, kala mo ano pa eh, yung bundok nag-uulap-ulap. Ganda, tas umuulan na naman. Sana mawala na yung ulan. Tapos since nag-uulan, yung mga puno dito, ang ganda ng kulay. Hey no, tignan niyo yung view, ang ganda. Nakaka-relax. At nawala na yung ulan. Okay. Kape muna tayo. Hello, Whitey. Ay, sarap. Sarap magkape habang pinagmamasdan mo yung ganitong view. Ay, thank you Lord sa ganitong view. Hello, good morning, haring araw. Sarap. Masarap magpa-araw pag ganitong oras, yung mga alas 7, ganyan. Si Mrs. tulog pa. Apasarap ang tulog niya. Oo nga pala guys, nag-search ako kung bakit ang sarap sa pakiramdam ng mag-camping. So ayon dito, sabi niya, meron daw scientific benefits ang pagka-camping.
Sabi, ayon sa pag-aaral, ang pakikipag-ugnay sa kalikasan ay nagpapababa ng cortisol, ang stress hormone. Nakakatulong ito para ma-relax ang isip, mabawasan ang anxiety, at gumaan ang pakiramdam. Kaya pala, kapag nagka-camping tayo, sarap sa pakiramdam. Parang yung nakakalimutan mo lahat ng problema mo, para ka nare-reset, yung ganun na feeling. Tapos sabi pa dito, better sleep. Kapag nasa campsite ka, natural mong nasusundan ang circadian rhythm. Ang ibig sabihin nito, yung natural body clock. Dahil sa liwanag ng araw at dilim ng gabi. Oo, tama nga naman. Kasi pag nasa bahay ako, anong oras na ako nakakatulog eh? Minsan 3 AM na ako natutulog, 4 AM, minsan umaabot pa tayo ng 5 AM sa dami ng mga iniisip natin. Pero pag nasa campsite tayo, kagabi natulog tayo, anong oras? Before 11 PM yata, nakatulog na tayo. Tapos nagising tayo ng 6. Tapos sabi pa dito, physical exercise, tama. Mula sa pag-set up ng tent, paglalakad sa paligid, hiking, hanggang sa pag-akyat, baba ng motor. Lahat ng ito ay nakakadagdag sa physical activity na mabuti para sa puso at kalamnan natin. Tama yon, kasi kahapon, nung nag-set up natin to, nakapagod mag-set up ng ng tent eh. Siyempre, ibababa mo yung mga gamit mo, tapos hahanap ka ng spot mo, tapos siyempre, yung pag-set up mismo ng tent, ng awning, nakakapagod. Kahapon talagang pawis na pawis tayo. So, magandang exercise din yung pagka-camping. Sabi pa dito, boosted immune system. Ang pagiging exposed sa fresh air, soil microbes at araw ay tumutulong para magpalakas ng immune system. Kaya pala pag nagka-camp tayo, minsan maligo tayo dyan sa ilog, maulanan tayo, malamigan tayo katulad kagabi, napakalamig. Pero hindi naman tayo nagkakasakit. At sabi pa dito, improve focus and creativity. Ayon sa research, ang pag-disconnect sa teknolohiya at exposure sa nature ay nagpapalakas ng creativity at problem-solving skills hanggang 50%. At ang pinaka-importante, syempre, better mood and happiness. Ang pakikinig sa natural sounds tulad ng tubig, yan, yung ilog, hangin, at ibon ay scientifically proven na nakakapagpababa ng blood pressure at nakakapag-boost ng dopamine, ang ating happy hormone. Kaya hindi lang siya masarap sa pakiramdam, talagang may scientific explanation kung bakit nakakagaan ng katawan at isipan ang pagkakamping. Ganun pala yun. Kaya ano pang hinihintay nyo guys? Camping na rin kayo. Okay guys, habang tulog pa si Mrs. Taray, lilibot ko kayo dito. Dito tayo nagtayo ng tent kasi madaming sabitan dyan. Tapos dito tayo nagkape. Ang ganda ng view doon, yung Agoo Tree. Tapos ito yung ilog. So kung gusto nyo maligo dito banda, mababaw lang. Yan, mababaw lang yan. Tara, lapitan natin, pakita ko sa inyo. Dito kami naligo dati nung pumunta kami dito. Sama yung mga bata. Ingat lang dahil malalaki mga bato. Ito. Apakalamig. Ayan. So dito pwede kayong maligo kasi mababaw lang yan, oh. Wag lang doon kasi malakas na agos doon eh. Pero sina kuya, nakikita ko tumatawid sila diyan eh, nagsasalbabida sila. Meron silang malaking salbabida yung interior. So ito, pwede tayong maligo dito. At may harang naman doon eh. You know, may harang na bato. Mamaya ligo tayo. Tapos tara, ililibot ko pa kayo banda doon. So madaming spot dito kung saan pwede kayong magtayo ng tent nyo. Pwede dito, ayan, sa ilalim ng puno, doon. Kung car camping, mas feeling ko maganda banda doon, no? Kasi ang luwag ng spot at flat talaga siya. Tapos heto, pag sobrang lakas ng ulan, kunwari bumabagyo or madami kayo, pwede kayong pumesto dito, kasi may bubong. At ito, pakita ko muna sa inyo. Dito kami kumain kagabi. May mga mesa na dito na pwede nyo gamitin. May mga upuan na rin, monoblocks. At ito nga, may lababo. Meron silang 3 gripo. Tapos may saksakan dito. Dito ako nag-charge ng camera natin kagabi. Ito, meron din ihawan. Kung gusto nyo mag-ihaw, bili na lang kayo ng uling nyo. Tapos ito yung CR. Ay, naipakita ko na pala yung CR kagabi, no? Kaya lang, madilim. So, pakita natin ng maliwanag. So, ito CR. Kung magsi-CR kayo, gamitin nyo yung mga tsinelas na pang CR talaga para hindi pumasok yung dumi. Ito, nakalagay, oh. Please, tanggalin ang tsinelas mula sa labas. Oh, remove your slippers from outside.
Tapos ito yung toilet and bath. Yan. Oh. Maganda yung CR, malinis. Mukhang bago pa. Tapos kung ito, bath lang. Ayan. Dito kami naligo. Ito, bath lang. Shower lang to. Mas maluwag kung gusto yung maligo lang. Ito, shower room nakalagay. Oh. Linis oh. Maganda yung CR nila. Malinis. Tapos may tindahan din dito. Nandun siya. Mamaya puntahan natin yon. Pakita ko sa inyo. So, ayan na yung kabuuan ng campsite. Ang ganda oh. Ito may mga Agua-O-3 din. Sa loob. Saan nyo dadalhin yan kuya? Dito? Lilipat dito? Galing mo. Yan ang bayanihan oh. Tulong tayo. Okay na yan. Moto. Hindi ka na eh. Nabibili na ako. Paminta kuya, tsaka patatas kung meron. Walang patatas ha? Wala? Upo. Kamote. Ano palang Tsaka na lang. Sabon. Oh, ito guys, kung gusto nyo mag-camp po, ayan may pa dito, basketball court oh. Oh. Dito maganda rin. Misambal tayo dito, sama natin yung mga tropa. May mga kubo din, no? Pwede rin magkakampat dyan hanggang dito. Hanggang dyan po, no? Pwede mag-camp, no? Ito, luwag nito, oh. Oh. Hanggang doon na. Tatanggalin ko yung kubo na yan. Ano pa? Bakit nyo ba tatanggalin? Kaya lagay namin sa ilog ng banda raw. Mas maganda. Meron akong baka dyan, 31 yung baka ko dyan. Dami, 31. Daming baka ni kuya. Tapos guys, ito, may mga kubo dito. Ang ganda ng mga gawa sa kahoy yung mga bahay oh. Oh. Ganda, ang ganda. May mga baso din po pala kayo no. Ito, may tinda rin silang baso dito, mga tsinelas, toothbrush, mga dilata, cup noodles, mga shampoo. Yan, meron din. May soft drinks din. Magkano lahat kuya? May tinda rin po pala kayong butane no. Ayun, pag naubusan kayong butane, meron din dito. Mga plato din. Kuya, ano kasi number mo kung sakaling may gusto mag-camping dito? Akong number, Facebook lang. Facebook po. Anong Facebook? Danilo Del Rosario. Ito, video natin. Ayan, Danilo Del Rosario. Ayan, kontakin nyo lang po si sir kung gusto nyo pong mga gano'n dito. Mag-camping dito, no kuya? So, meron pa silang 7 CR dito. O, pag nag-camping kayo dito, huwag kayong mag-alala kasi may CR sila. Tara, ilibot ko kayo dito sa campsite ni Kuya Danilo. Dito magandang mga spot, guys, oh. Eto, dito, napakalilim dito. Kahit summer, pwede kayo dito. Tignan nyo naman, kung gaano kalilim. Oh. Tapos, ayun yung ilog. Tapos dito may malaking Agua-O-3. Tara, balik na tayo. Lutuin na natin yung adobo para makapag-almusal na tayo. Dito kung madami kayo, okay rin dito kasi napakaluwag niya. At makita nyo, puro damo. Ganda. Ito may mga Agua-O-3 din. Di ba? Maluwag. Kung madami kayo, pwede kayo dito. Tara, balik na tayo dun. Yan, kumukulo na. Bango. Bango ng adobo. Mukhang masisira na naman diet natin ito. Yung aso nag-aabang oh. Abangers. Oh, kunwari ano po oh. Nagtutulog-tulugan oh. Brownie. Brownie. Inaabangan yung adobo. Ayan oh. Okay guys, mukhang luto na. Ayan oh, sarap. Kain na tayo. Sarap talagang kumain sa campsite. Lahat ng luto masarap. Gusto mo tinapay? Oh, sa inyo na to. Bye-bye. Bye-bye. Sira yung tsinelas mo. Guys, may naisip kami.
Tara. Gusto namin na magkape sa mismong ilog. Yeah. Lamig. Lamig. Yan. Perfect. Dapat yata dito tayo eh, mas masarap dito. At bumalik ang araw. Kailangan ka? Lamig! Ito, best spot guys. Oh. You got ice like summer sky. If you smart, good